VJ Mark, Oo, ano yung PG channel? EOPT na lumabas ngayon? Kasi alam mo, ano bang meaning no? Ano bang meron? Yung EOP to, ease of paying taxes. Oo, kasi based sa nabasa ko dito ha, kasi di ba may business ako. Ang resibo ko ay official receipt, OR. Okay. So hindi ko alam ano yung pwede kong gawin para palitan siya to SI na sales invoice. Ngayon, VG Channel, may makikisama tayo ngayon na magpapaliwanag ng SI. Dito lang sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayun, kasi ang laki ng problema ko mamaya. Oo, mabilis lang yun. Tsaka Madali baka lang yun. ma-penalty ako, diba? Hello! Welcome and mabuhay! I'm your VJ Shannon. I'm your VJ Mark. At ito ang Coffee House Chat Behind the Notes Season 2! Ayan, VJ Mark, excited na ako sa guest natin. Kasi di ba yung problema ko kanina na ano ba yung gagawin ko na para magpalit ng official receipt to sa sales Tama ka invoice. dyan, Dahil sa, Shannon. dahil sa nilabas na ease of Bagong paying. memo Ease ng of paying BIR, taxes, yes. di ba? Kaya naman go, VJ Mark. So, ito na nga, ipapakilala natin. Di ba sabi ko sa'yo, may ipapakilala ako sa'yo na makakatulong sa business mo na yung official receipt to service o sales invoice, kundi ang dalawa. Excited ako dito. Yes. Kasi hindi basta-basta itong dalawang to eh. Hindi talaga. Galing to sa XDT. So, ipakilala natin si Miss Marinel at si Miss Lori Ann. Ayan, hello po. Hello po. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta po? Para naman, okay lang kayo, nagkape kayo? Yes, hello. Kape tayo. Gusto nyo? Ayan, sige. So, syempre dito kasi sa Coffee House Chat, hindi mawawala dito kung sino ba si Miss Lori, tsaka sino ba si Miss Marinel. Pwede niyo ipakilala yung sarili niyo sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin. Ayan. So, hello everyone. I am Marinel National, a tax associate from XDT and Company Inc. So, good afternoon po, BG Mark and Good BG afternoon. Shannon. Yes, good afternoon. It's nice to meet you po. Yes, nice to meet you din. Yes, Ikaw na, hello. Miss Lori. Hello everyone, sa mga kabusenyo at kabusenyo po natin. Ako po si Lorian Piobona, Tax Associate from XDT and Company. Wow! Ayan. Ulit sa tax associate ng XDT and Company. So, Miss Lori and Miss Marinel, ano po ang department nyo o part nyo sa loob ng company? XDT. Yes, Sa ng XDT and Company. So, sa XDT and Company, kami po ay part ng SPG or tinatawag nating Special Project Group. At a little trivia lang po. Kami ni Lori, magkaklase na kami simula college. So, we're college besties. Tapos Wow. ngayon, magka-team pa din kami. Oo, na from college besties to work besties. Siyempre, VJ Mark, nabanggit nila yung college, di ba? Saan po ba kayo nag-college? Sa JRU po. JRU, Jose Rizal Yes po. University. Okay, Yeah. sa University. Ayan, sir. Sige po. Simula po college, magkatabi na po kami. Tapos ngayon, Ngayon sa kaya hanggang ngayon, magkatabi Tapos kami. magkatimpa. Oo. Ayun, syempre sa SPT nyo or Special Project Team, pwede nyo sila batiin kung sino pa yung mga iba nyong kasama. So, shout out po kay Ma'am Jeline, Ma'am Clarice, and especially sa boss po namin, si Prof. Sai. Ayan, hello. Wait Good day lang, po. shoutout din pala natin yung JRU, Jose Rizal University. Hello! Nandito na yung mga estudyante nyo doon na ngayon na Yes nagtatrabaho sa XDT and Company. Ayan, syempre balikan lang din natin on VJ Mark. Mas bago natin sila mas tuluyang makilala pa, Yes. di ba? Kanina kasi may problema ako since may business ako. Di ba may nilabas ngayon na ease of paying taxes. Tapos, official receipt kasi yung ginagamit ko. Tapos, di ba kailangan na natin magpalit agad ng sales invoice or service invoice? Ano ba yung pwede kong gawin? Kahit onti lang. So, dahil po nga sa nilabas na EOPT Act,
generalize na po natin. So, Okay. tatanggalin na ang OR or official receipt. Magiging invoice na po lahat, whether ang binibenta nyo is goods or services. Ayan. So, ang deadline nito ay July 31, 2024. Alam mo, VJ Mark, marami pa akong gustong malaman about ease of paying taxes. Kasi Yes, syempre tama baka ka may dyan. mga kabuwisenyo at kabuwisenyo tayo dyan na may mga business na kailangan na nilang palitan yung official receipt nila, di ba? So syempre, bago tayo mapunta doon, mas kilalanin muna natin sila, VJ Mark. Tama ka dyan, VJ Shannon. So, sa college life, di ba may college life tayo, ano ang natutunan nyo ngayon na nadala nyo ngayon sa XDTN Company? Sa work nyo ngayon? Continuous learning po. Continuous Improvement. learning. Kaizen po, kumbaga. Kaizen. Yes po, lalo na po yung field po namin is taxation. Lagi po merong bagong RMC, rulings po. Continuous lang po yung learning po natin na pagbabasa ng mga rulings. Ganon din po sa college and sa Alam work. ko naman siguro na dumating rin kayo sa mga mahihirap na cases or mga mahihirap na bagay. Paano nyo siya na-overcome? Na-handle, oo. So, ang ginagawa namin ni Lori simula college, continuous lang na paggawa ng best namin. Binibigay lang namin yung best namin sa kahit anong mga mga problem. mga ganyan. problems na na-encounter and hindi kami nawawalan ng Pag-asa. ganyan. pag-asa. Kasi nakakatuwa sila until now, from college until dito, empleyado na sila, magkaibigan pa rin sila. Baka naman hanggang sa pagkain magkasama pa rin kayo. Oo, actually, kasama kami. Para kayong kambal, pero at least alam nyo sa sarili nyo yung gusto nyong gawin araw-araw, no? Like, namomotivate kayo. So, anong motivation nyo sa araw-araw na syempre, Ginagawa papasok nyo kayo? Oo. sa office nyo. Kasi di ba tayo, bago tayo gumising, namomotivate tayo magtrabaho. Anong dahil sa- inspirasyon Oo. nyo? Kayo, anong inspirasyon nyo? Pamilya. Familiar. May kapatid ka ba, Miss Lori? Meron po, nag-aaral pa po sila. Ikaw, Miss Marinal. May kapatid ako, isa lang. Bale, dalawa lang kami. Dalawa lang kayo. Ay, wow. So, panganay kayo parehas? Pareho po. Pareho. Parehas panganay din. Yes po. So, regarding dito sa EOPT or Ease of Paying Taxes, marami kayong share sa amin, tama? Yes, So, yes, ang marami. gusto lang namin din malaman, ano nga bang objective ng EOPT or Ease of Paying Taxes? Yes. So, ang ease of paying taxes or RA 11976 is ano siya ng government natin. Para po mapadali yung mga proseso and yung pagbabayad po natin ng taxes since yung mga rulings po natin is yung dati pa po. Ngayon po para po mas mapadali at para tumaas po yung collection natin, mas nag-introduce po yung BIR ng EOPT. Ay, So, Kung yun yung pala. Ease of Paying Tsaka, di ba, taxes. alam naman natin, sa field natin, tax, lagi siyang nagbabago. Laging may changes. Nagkaroon tayo ng trade law, nagkaroon tayo ng create law. Oo. Tapos Yes. ngayon naman, nagkaroon May tayo ng EOPT or Ease of Paying Taxes. Actually, itong Ease of Paying Taxes, nabanggit na siya. Ni President Ferdinand Marcos Jr., last SONA niya sa Okay. last Pero SONA niya mas- nung 2022 and 2023. And nabanggit niya na gagawin niyang mandatory legislation itong EOPT kasi aligned ito sa objective ng administrasyon natin na 8-point socio-economic agenda, Okay. which streamlines the collection of taxes. From the word itself, is, pinapadali na pinapadali. yung Yes. pagbabayad ng buwis ng mga tao. Very pro-taxpayer itong ease of paying taxes. Okay. Pero VJ Mark, sa EOPT na yan, maraming tanong dyan yung mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin. Kasi syempre, di ba sinasabi nga, ease of paying taxes. Pero para kasi sa kanila, Miss Marinal and Miss Lori, parang mas humirap. Kasi syempre, Parang dagdag pa, no? oo, kasi Oo. isipin mo ha, meron na kaming resibo, tas papalitan na, lalo na yung mga nakapagpalit na ng resibo, yung
kaka-print lang. Kaka-print lang, Oo, oo. kaka-print lang ng resibo nila. Tapos, papalitan na naman nila ulit. Kaya parang sa kanila, hindi naging madali. Pero VJ Mark, dahil dyan, alam kong i-discuss nila mamaya. Yes, diba? sama ka dyan, Yes DJ po. Shannon. So, yung objective na yun, at least malino sa ating mga kabuwisan niya at kabuwisan niya, yun talaga ang objective ng BIR kung bakit sila nag-come up ulit sa EOPT or Ease of Paying Taxes. Hindi para pahirapan tayo o yung mga taxpayer na pumili ng pagkahaba-haba para lang mapalitan yung official receipt to SI or service or sales invoice. So, may maganda itong dulot. Tama, Yes. Vi? Tama Actually, po? nagmumukha lang siyang mahirap kasi bago siya. Lagi naman Fresh pa talagang, siyang pakinggan, no? Ganun naman talaga kapag may changes, di ba? Sa una, mahirap siya. Pero eventually, mas better talaga siya. Kailangan lang natin Mas i-note yung intindihin. mga positive Yes, impacts oo. nito para sa atin, lalo na sa mga taxpayer. Kumbaga, VJ Mark, wag mo tignan yung negative side Negative ng side, EOPT oo, eh. oo. Kasi hindi naman din yan para sa BIR eh. Para din yan sa mga taxpayer na tulad natin, di ba? Tama ka dyan, VJ Shannon. Kasi hindi naman nila ilalagay yan or itatransition o maglalagay ng bagong memo kung alam nila yung mga taxpayers natin mahihirapan eh. Alam nila yan. So, gusto nila lumawak ang ekonomiya natin, mapadali ang buhay ng bawat taxpayer. Tama po? Yes, tama. Yes. Sige, VJ Mark, meron ka pa bang? Siguro sa susunod tayo na katanungan. So, how are taxpayers classified under the EOPT or Ease of Paying Taxes Act? Pero syempre, VJ Mark, dito sa Coffee House Chat kasi nagkakaroon tayo ng break. Siguro dapat muna oo. nating Hindi ko namalayan yun, VJ Mark. Kasi gusto ko na mag-coffee break with them, di ba? Syempre, VJ Mark, dito sa Coffee House Chat, Miss Lori and Miss Marinel, magko-coffee break po muna tayo at magbabalik tayo muli dito sa Coffee House Chat Behind the Nose. Ayun, syempre, Diyan lang po kayo. pagpatuloy natin Pagpatuloy usapan natin ulit usapan. mamaya. Pero ang ganda ng EOPT makakatulong talaga to sa taxpayer. Siyempre, lalo na ngayon, yung mga official receipts. Cash is fleeting, yet spending for experiences lasts a lifetime. We offer this assistance, ticketing, insurance, and accommodation for your personal and business needs. It was great, no glitches, just arrived tonight, our client said. So do you want to experience that type of fast and secure flight for you and your family? Book yours now with Flight Travel Express. Fly fast with delight. At nagbabalik kami muli dito sa Coffee House Chat Behind the Notes Season 2! Ayan, VJ Mark, balikan mo na yung huli mong Ito yung next question natin. How are taxpayer classified under the EOPT or Ease of Paying Taxes Act? Yes, before po namin sagutin yung tanong po ninyo, background lang po tayo about sa dates po ng EOPT. Okay. Kasi po, na-publish po, bale, ginawa po itong law na to way back 2023 pa po. 2023. Yes po, December 5. Then, na-sign lang po ito, ngayon lang pong January 5. Bale, matagal din po. Yung publication naman po niya is January 7, 2024 lang. Then, after 15 days po, naging effective na po itong EOPT po natin. Okay. So maganda pala din yung explanation ni Miss Lori. Oo. Dito po sa Ease of Paying Taxes or EOPT, ano ba yung kagandahan na idudulot nito sa mga taxpayer natin, katulad natin? Ito lang ba ay sa businesses or pang Services lang? or pang sarili? Oo, ganon. Okay. Pero sagutin ko muna yung tanong Yung kanina. Yes. Kung ano yung mga classification ng taxpayer. tama. Kasi nagkaroon na tayo ng classification ng mga taxpayer. Ayan, Under oo, EOPT. sige, oo. So merong apat. Yung una, micro. Micro. Sila yung mga taxpayer na may gross sales na less than Less 3M. Less than 3M. Yes. Next naman, meron tayong small. Classified as small. Sila naman ang may mga gross sales between 3 million to 20 million. Then, meron din tayong tinatawag na medium taxpayers. Ang kanilang gross sales ay 20 million to 1 billion. And the 1 billion and above are classified as large taxpayer. Yes. Maganda Ito yung mga dagdagan lang korporasyon, siya, no? Mm-mm. Tatlo lang kasi yan dati, VJ Mark, nadagdagan lang tayo ng ESA.
Na yung large ba? Yung Oo, large, yung mga large. korporasyon na malalaki, no? Yes po, Okay. 1 billion. Hindi na pala siya kasama dun sa isang, medium? Oo, SME. SME, Yes. Go. So, yung kaninang tanong ko is, anong maitutulong ng EOPT or Ease of Paying Taxes sa mga katulad natin taxpayer? Ito ba ay makaka-apekto sa atin as good or bad? Tapos sa mga businesses? Actually, lahat naman tayo affected. Whether you have a business or normal na citizen ka lang, mararamdaman talaga natin ang epekto ng EOPT in the long run. So, for the normal citizen, hindi na natin makikita ngayon ang mga official receipt. Official Kasi receipt. mapapalitan na siya lahat, magiging isa na lang. Isa na Invoice lang. na lang yung tawag. Whether ang bibilin mo is goods or ang mag-a-avail ka ng services. Oo. Ayun. Tapos, sa mga, lalo na mas affected yung may mga businesses. Kasi, lalo na ngayon, wala nang expiration, yung OR. Tama. Tapos, magta-transition tayo into SI or SI. sales invoice. Tapos, kung madalas na tanong, ano yung mga gagawin para sa mga, yung mga businesses na may OR pa? Yun yung concern mo kanina. Kasi yung concern ko, VJ Mark, di ba, ang dami kong pinaprint na official receipt. Oo. Kasi maubusan na ako eh. Tapos, sakto biglang lumabas lang yung EOPT. Ang concern ko dun kasi, sobrang daming resibo na pinagawa ko. Tapos, ipapalitan natin siya to SI. Oo, SI, Paano service yung of sales, dapat oo. kong gawin pala doon? Actually, meron tayong dalawang scenario na pwedeng gawin. Yung una is, i-convert natin yung mga OR mo into invoice. Okay. Paano siya i-convert? I-strike through lang natin sa yung resibo, i-strike through natin yung word na official receipt. I-stampan natin ng Stampan. invoice. Okay. Ayan. So, okay lang pala na i-stamp lang yung mga pinagawa kong resibo na OR, nang papalitan lang siya ng sales invoice. Oo. However, Sorry to cut, pero saan siya pwede ipatatakan? Kasi 'di ba may mga yung mga businesses may mga kanya-kanya RDO. So pwede ba siya pumunta kahit sa RDO o sa mismong RDO lang siya pupunta? Actually, naka-register. kahit tayo yung mag-stamp ng word na invoice. However, kailangan natin magpasa ng inventory list sa BIR or sa RDO kung saan registered yung business natin. Yung inventory list, meron siyang deadline ng pag-submit. Hanggang July 31, 2024 na siya. Actually, na-extend siya eh. Kasi originally, good news, May 27, 2024 talaga yung deadline. Ayun yung Tapos, last deadline yes. sana. Pero na-adjust. Oo, kasi maraming mga taxpayer ang nagwo-worry kasi tapos na nga yung deadline, tapos yung iba hindi pa sila nakakapagpapalit from OR to SI or invoice. Kaya in-extend, ginawang hanggang July 31, 2024 na. Ang ganda ng ng explanation nila regarding sa ease of paying taxes. Kasi bilang taxpayer, hindi ko rin alam yung ganyan yung ganyang kalalim. Pero gusto ko rin sana tanongin si Miss Lori, kasi para may gusto rin siya sabihin kanina kung anong maidudulot ng ease of paying taxes natin sa mamamayang Pilipino, sa mga taxpayer, kabawisan niya at kabawisan niya natin. Tsaka hindi, sorry, Miss Lori, add ko na din para isang, kung may disadvantage, tsaka advantage ba siya? Pros and cons, Oo. ganon. Oo. Yes po. Itong EOPT, hindi lang po sa mga VAT registered po natin. Malawak po yung sakop niya, pati na rin po tayong mga regular po na taxpayer, mga buyer. Tulad nga po ng sabi po ni Marinel, mararamdaman po natin yung pagbabago po from OR to SI. Meron din pong bago. Yung kapag po yung, di ba po, humihingi po tayo ng resibo na ngayon. Meron po ngayon, nilabas po yung EOPT na threshold, kumbaga po 500 na lang po. 500 po, Okay. opo. Yung Kapag kailangan yung resibuhan. Yes po. Ano to? Yung non-VAT ba or VAT ang magbibigay ng resibo na arranging 500? VAT po. VAT dapat. Paano naman yung non-VAT? Non-VAT po, kayo po yung mismong hihingi. Bale, kapag po hindi po kayo humingi kay seller, hindi po required si seller na magbigay po sa inyo. So, kailangan, non-VAT. so, Okay. kailangan hihingi pa din pala kami. Yes. So sa VAT,
any amount. Yes. Basta VAT registered. Ayun. So, Yes add po. ko lang, kapag ang threshold na kasi ngayon from 100 to naging 500 Ayun, na. so 100. So, kapag below 500, hindi ka required magbigay ng invoice. Pero kung VAT registered ka, regardless sa amount, kailangan mong magbigay ng invoice sa buyer. Oo. Ayun. Tama, Tapos, additionally, kapag pwede ka naman kailangan magbigay ka pa din ng invoice kapag umabot ng 500 yung aggregate sales na nabili sa'yo ng buyer within the day. Within the day. So, Okay. kung mare, bumili ako ngayon, na total siya into 500, na-meet nga yung minimum amount, kailangan ko pa rin magbigay ng invoice sa buyer ko. Yes. Okay. In the end of the Good. day Oo. po Oo, yun. at the end of Oo. the day. So, regarding naman sa POS, di ba may tinatawag na POS or yung point of sales machine? Paano yun? Di ba may mga machine sa mga lalo na yung malls? may mga malls. Oo. Paano yun? Paano i-work yun? Okay, so sa mga may POS naman, point of sales machine, pati CRM, cash register machine, Ay, kailangan din nilang baguhin yung sa system nila. Papalitan nila yung official receipt into invoice. Same process pa din sa mga naka-manual. Kailangan nilang mag-submit ng inventory list sa BIR kung ano yung serial numbers ng pinalitan nilang yung kinonvert nila from OR to SI. Tapos add ko lang, pwede din yung OR, pwede din siyang gawin supplementary document. Supplementary document? Nice. Kung ayaw mo Okay. siyang ipapalit sa SI, yung ayaw mong istampan, Oo. kasi Dun sa, Yung sa case situation. ko. kasi pwede ka namang magpa-print ng bagong resibo. So yung mga dati mong OR, yung mga unused OR mo, pwede mo siyang gawing supplementary document. Para hindi sayang, no? Yes, Tama-tama pero yun. Oo. kailangan may May stamp po siya tayo na na this this is not document is not valid valid for for claiming claiming of input Adapt. tax. Huwag kakalimutan yun. Yes, kasi Okay. supplementary document na siya. Parang proof mo lang na nagbayad ka. So Ganon. pagdating naman sa drugstore, grocery store, with SI o service invoice, kailangan ba 500 above or may below 500 doon? Para mabigyan ka ng service or sales invoice. Sa mga naka-POS, required naman sila. Kasi usually, di ba, sa required pa rin po groceries, sila mag- Required talaga. hinihingi naman talaga ng mga buyers or purchasers yung resibo. Kaya yun. Kailangan pala talaga. So, mandatory siya. Lalo Pag na, bad registered. Kasi VAT Okay. registered sila. Kaya required talaga. So, ang XDTN company, o yung group natin, o company natin, nagbibigay sila ng mga services pagdating sa mga resibo. Lalo na nahihirapan kayo mga Yes. kabuwisenyo at kabuwisenyo dahil nga by the end of the year, kailangan napalitan na po yung mga resibo nyo ng sales invoice to service invoice. Siyempre, mga kabuwisenyo at kabuwisenya, bago po natin ipagpatuloy yung mga kwentuhan with Miss Lori and Miss Marinel, magko-coffee break po muna kami ulit at ipagpapatuloy natin yung magandang kwentuhan. Yes! At syempre, bibitinin Totoo. namin ulit kayo dito lamang sa Coffee House Chat Behind the Notes. Ayan, magbabalik Diyan lang kayo. Yes. At nagbabalik kami muli dito sa Coffee House Chat Behind the Notes Season 2. Ayan, VJ Mark. Kasi kanina nabanggit ni Miss Lori, Miss Marinal pala, sorry. Miss Marinal, about yes. dun sa VAT tsaka non-VAT. Baka kasi meron tayong mga kabuwisenyo at kabuwisenyo dyan na nagtatanong, sino pa yung mga classified para sa VAT? Sino naman yung mga classified? As non-VAT, oo. Classification, oo. Go, Miss Marinal. Okay, so kanina classify natin kung sino yung yung classification ng mga VAT taxpayer. Yun yung micro, small, medium, and large. Ngayon, ang pagkakaiba naman ng mga non-VAT to VAT, ang mga non-VAT, sila yung may mga sales na less than 3 million. Less Yes. Ano to yung gross sale? Yes, Yung sa gross gross sales. sales. So, kapag lumagpas ka sa threshold ng 3 million, considered as VAT registered taxpayer ka na. So, kailangan nilang magpabago from non-VAT to VAT basta lumampas sila ng 3 million, tama? na Yes. threshold. Okay. Go, Okay. VJ Mark. So, regarding naman sa penalty, sa penalty tayo, may penalty ba yung isang taxpayer or yung hindi pa nakapagpa-register at the end of the year ng
official receipt to To sales sales invoice. invoice. Okay. So, hanggang December 31, 2024 na lang kasi pwedeng magamit yung OR na na official strike. receipts. Oo, yung na-strike through. Na-strike through, tapos nastampan ng word na invoice. So, next year, hindi na siya applicable. Okay. And kapag nag-issue ka pa rin ng OR, after December 31, 2024, magkakaroon tayo ng minimum penalty of 1,000 pesos hanggang 50,000 pesos. Ang laki. Yes, ang laki. Yes. Hindi, pero kasi nagtataka ako kung yun dun sa penalty, naka-base ba siya kung ilang booklets na meron ka or sa business mo lang ikaw magkaka-penalty? Kasi baka isipin ng mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan na baka since meron akong sabihin natin 10 booklets na OR, tapos hindi ko pa din siya napapalitan, dun ba sila magbe-base ng penalty na 1,000? Saan ba sila magbe-base? Actually, yung penalty, ipapakompute siya sa BIR mismo, sa Bureau of Internal Revenue. Sila yung magko-compute kung magkano yung penalty na babayaran mo. Okay, so hindi Basta siya ang range is 1,000 hanggang 50,000 pesos. So, sobrang laki niya. Mabigat siya sa bulsa. May i-add kami. Meron po. In addition to what Marinel said po, meron po tayong RR regarding po sa penalties. Ano yung RR, Miss Lori? Yun po yung revenue regulation ni BIR for imposition of reduced interest and penalty rates po natin. Ah, okay. Kumbaga po, binabaan na po Binabaan. yung yes po, Penalty, yung yung penalty amount. rates. Hindi lang po yung rates, yung amount din po. Amount. Ano ba po ba yung dating range ng penalty na percentage po? Sa surcharge naman po, sa surcharge po, ang penalty rates po natin po dati is 25%. Bumaba na po siya ngayon na 10%. Yung ang laki ng binasa. po. Yung sa interest rates naman po natin, dating 12%, bumaba naman po siya ngayon na 50%, bale 6% na lang po. Sa compromise naman po, under Annex ARMO 7/2015, both 50% po amount and rates po. Bumaba po siya. Example po natin is kapag failure to file po tayo, kumbaga dati po ang babayaran po natin is yung amount po natin is nasa 25,000, ang babayaran po natin nun is 10,000. Ngayon po, under EOPT, dahil 50% na po ang reduction po natin, ang babayaran na lang po natin is 5,000. Pero, Sige. i-take note lang natin na itong reduced penalties ay para lamang sa mga micro at small taxpayers. So, yung mga Paano medium yung mga and large taxpayer, paano sila? same rate pa din Same ang rate. penalty. Yes. Yes. Pa rin. Okay. So sa mga kabuwisan niya at kabuwisan niya natin dyan, hindi ibig sabihin may mga surcharge na less, hindi pa rin kayo magiging tax compliant or hindi susunod sa BIR. So mas maganda, sumunod pa rin tayo sa RR or sa mga regulation ng BIR para yung mga 50,000 na yan, kahit na less na yan, malaking pera pa rin yan di ba? Sumunod pa rin tayo sa regulation. Kaya naman Oo. sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan, na kinakabahan, paano ba nila masusolusyonan yung mga problema nila by the end of the year. Mga kabuwisenyo at mga kabuwisenyo, inuulit po namin ng XDT and Company Inc. po ay nagre-recommend sa inyo ng mga ganitong services na upang mapadali po ay mga proseso na gagawin Tama. ninyo. Kaya naman si VJ Mark, dahil patapos na rin tayo, ano po ba yung mga key takeaways or Key kung meron po takeaways, kayong yes. Bible verse na may iwan sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin? Para po sa akin is yung Matthew chapter 7 verse 12 po, yung don't do to others what you don't want to do to you. Dahil nga po nabanggit ko nga po kanina na learner po ako or continuous learning po ang meron po tayo. Gusto ko po, yun din po yung makuha ko sa iba na nakapaligid po sa akin, sa mga ka-tax associates ko po, sa mga kaibigan ko po, and mga sa pamilya ko rin po. Ayun. Kahit yung mga taxpayer din, maganda Opo. rin yan, tama? Yes po. Kasi yan yung nakasurround sa'yo eh. Pag nagmula sa'yo, yung ganyang quote, magagaya din yan ng iba. Katulad na yung mga youth. Katulad natin mga youth, tama? Opo. Ayan, so syempre, Miss Lori and Miss Marinel, maraming salamat dahil binigyan nyo kami ng onting oras, Tama, di ba? Para bilis bigyan yan. ng mga Thank you po. dagdag kaalaman. Tsaka syempre, tulong na rin sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin dyan na mga nanonood. Nanonood, Kaya yes. naman, saan ba nila kayo pwede makontak, Miss Lori and Miss Marinel, kung kailangan nila ng tulong, lalo na ngayon, EOPT na yan?
Ayan, so kung gusto nyo pang madagdagan ng inyong kaalaman at kailangan nyo ng katulong sa pagiging tax compliant, maaari nyo po kaming i-message sa aming Facebook page, XDT and Company Inc. At iniimbitahan ko din po kayong manood ng CTC at Thursday Thunder Yes. tuwing Thursday, every week meron po tayo para po maging mas updated po tayo sa mga rules and regulations na binibigay po ng BIR at matulungan po kayo bilang taxpayer na maging tax compliant. Wow, nice. Ayan, thank you so much pa. Ayan, syempre sa mga kabuwisenyo at kabuwisenyo natin, lagi nga po namin sinasabi na dito sa Coffee House Chat na ang XDT po ay mas makakatulong po at mas mapapadali po yung inyong buhay. Yes, pa-feedback nyo kami. Yes, kaya naman sa mga susunod na segment, mga kabuwisenyo at kabuwisenyo, wag nyo po kaming laging kalimutan i-follow, i-like, at syempre i-subscribe na po yung YouTube channel ng TV Maria. Syempre po sa Facebook page na rin po. Kaya naman abangan nyo po kami sa mga susunod na segment at mas marami pa po kayong matututunan. Diyan, VJ Shannon. Kaya naman, I'm your VJ Shannon I'm your VJ Mark. at ito ang Coffee House Chat Behind the Notes. Leading with purpose, guided by values. Ayan, thank you so much Thank you po, so Miss much, Miss Laurie Marina and and Miss Miss Laurie. Marina. Dami natin natutunan. Yes, EO.